Dahil sa kapalpakang ito, sino ang ibiblame? Duterte pa rin. Ito. Yun ang sistema noon. Yun ang dapat. Apparently, in the last administration, they removed that entirely. Okay. And I was shocked. Yeah. Ang administrasyon raw ni Duterte, ni-remove raw yun. Di ba? Yan lang sila. Ang mali nila, ang administrasyon na naman ang pinagbibintangan. I was shocked because this is like standard procedure. This is like, you don't think about this anymore. Yeah. Sarap mong kurutin, Bongbong Marcos. Sarap mong kurutin. Sanay sa stress yun eh. Yeah. Pero ang nakikita niya, frustrated because nag-hearing siya, may umaangal. Bakit nag-hearing? Pag hindi siya nag-hearing, may umaangal. Ba't hindi nag-hearing? Ano ba talaga? Wala namang umaangal. Kung mag-hearing siya, yan nga ang gusto ng taong bayan eh. Gumagawa ka ng kwento ha. Gumagawa ito ng kwento si Soto. Gusto nga ng taong bayan kahit araw-araw nga na mag-Blue Ribbon Committee eh. Di ba? Yun nga ang gusto ng taong bayan eh. Ang hindi po gusto ng taong bayan na isuspindi mo yung Blue Ribbon. Yun. Okay, heto. Mag-update tayo patungkol po dito kay Senator Erwin Tulfo na nag-react na po siya dito sa panawagan ni Senator Cayetano patungkol po dito na mag-snap election na lang. Heto na yung solusyon sa problema ng bansang Pilipinas. Nag-react na si Erwin Tulfo. At ang sabi ni Erwin Tulfo, sang-ayon siya. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan itong sinabi ni Erwin Tulfo at magre-react tayo dyan. Okay? Heto pa, pag-usapan natin itong si Presidente Bongbong Marcos. Grabe itong ginawa niya. Sinisisi na naman niya ang dating administrasyon. Akala mo kung sinong magaling na presidente. Ang administrasyong Duterte na naman ang kanyang pinagbibintangan sa kanyang kapalpakan. Grabe. Mamaya ipapakita ko yan magre-react tayo dyan. Heto, pangatlo ng ating pag-uusapan ay pakinggan po natin itong media interview nitong si Senator Soto. Okay, nagsalita na po itong si Senator Soto. Nag-react siya patungkol po dito sa posibleng kubdita na mangyari dyan sa Senado. Kasi ala na nafe-feel na niya pero in denial siya. Nafe-feel na niya na marami nang hindi na gusto sa kanyang mga ginagawa dyan sa Senado. Mamaya pakinggan natin siya at nagre-react rin siya patungkol sa panawagan ni Senator Cayetano dito sa suggestion na snap election na lang. Okay? Yan, mataas-taas yan na media interview ni Senator Soto at yan po ang ire-react natin. Okay? Pero guys, bago natin ito pag-uusapan lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so bago natin simulan itong reaction video natin dito kay Erwin Tulfo, gusto ko muna magpapasalamat dito sa nagbigay ng super thanks dito sa Donmar TV. Maraming salamat, Telma Harrington. As usual maraming salamat po sa iyo sa $4.99 sa super thanks. At itong si Tanghel o Tangel 7409.
Ayan, maraming salamat ma'am sa $2 na super thanks. Thank you ma'am, thank you sa inyong lahat. Hindi ko naman ini-encourage kayo na magbigay kayo, magpakulay kayo, no? Pero kung magpakulay kayo sa akin, edi syempre, babanggitin ko kayo because this is the only way na makapagpasalamat ako sa inyo. Okay? So thank you po sa mga nagpapakulay. Ayan, punta tayo dito kay Erwin Tulfo. Kasi kahapon, nag-suggest itong si Senator Alan Peter Cayetano na magbitiw na lang lahat kasi po sawa na ang taong bayan, nasusuka na ang taong bayan, galit na ang taong bayan dito sa flood control anomaly. At nalaman pa ng taong bayan na hindi lang pala flood control ang mga kinurakot dito sa mga government officials. At natuklasan ng mga taong bayan na halos ang dami na pong corrupt na mga government officials. Parang suggestion nito ni Senator Alan Peter Cayetano ay i-reset na lang natin. From down to Congress, to the President, Vice President, mga senador, sali na kayo. Mag-resign lahat, okay? At mag-snap election na lang tayo. Yan ang sabi ni Senator Alan Cayetano, no? Ngayon, ito naman ang reaction ni Senator Erwin Tulfo patungkol po dyan sa issue na yan. Sabi niya, I agree. Meaning to say, sang-ayon siya kay Senator Peter Alan Cayetano. But, is it possible at this time? Where will we get the budget? We need to pass a law to fund it. Why not include all elected officials from president down to councilors? Nagtatanong pa siya. Alam mo, Senator Erwin Tulfo, possible naman yan eh. Okay? Okay ako sa snap election para na matapos-tapos itong mga galit na mga taong bayan patungkol dyan sa mga buaya. Kung nagtatanungin ni Senator Erwin Tulfo kung saan po tayo kukuha ng budget, yes, that is a big question kasi po, hindi po ito budgeted. Kung in case na mag-snap election, wala namang nakaplanong pondo patungkol dyan. Pero naisip ko lang ito if this is possible. Kung nagpo-problema kayo sa budget na yan, why not bawiin natin lahat ng pera na ninakaw nila? Ito mga contractors na itong mga kongresista na itong mga ninakaw nila, yun ang gawin nating pondo dito sa snap election, di ba? Deserve nila yan eh. Itong gobyernong ito, be creative. Saan kayo kukuha ng pondo? Alam ko naman, itong si Bongbong Marcos, hindi ito sasang-ayon sa snap election. Greedy na yan ang power. Di ba? Wala nga siyang delikadesa na ang kanyang pinsa na po ang nasangkot dito, ang panawagan ng taong bayan na managot at magsalita na, pero wala. Patuloy pa rin siya sa kanyang pagkakapal ng mukha. Si Bongbong Marcos, kapal siya. Kung ako isa kanya, no? Si Duterte nga dati, sabi niya, if any of my son, mga anak niya, ang magiging House Speaker dyan sa House of Representatives, I will resign. Yan ang sabi ni Tatay Digong. Kasi, in the first place, hindi naman talaga tama na si Martin Romualdez ang naging House Speaker dyan. Walang delikadesa si Bongbong Marcos. Ang pinsan niya pa ang ginawang House Speaker dyan sa House of Representatives. Hindi tama yan. Si former President Duterte nga, ayaw niya. Yung mga anak niya. Di ba? Susunod dyan kay Bujide. Si Sandro Marcos. Ang kapal na talaga mukha ninyo. It only shows na ito mga Marcos na ito ay greedy po ng power. Di ba? Now, tatanungin kung saan yung budget, yun yung masasagot ko. Yung mga kinurakot
sa gobyerno na pera, bawiin natin yun at gawin natin yun. Yun ang i-run natin dyan sa snap election. Sabi pa ni Erwin Tulfo, we need to pass a law. Useless. Akala ko ba useless ang law? Sabi mo, wala kang pakialam dyan sa batas na yan. Ikaw nagsabi niyan eh. Ngayon, we need to pass a law ka na ngayon. Tapos hindi mo naman susundin. Alam mo, sa totoo lang, Erwin Tulfo, nalilito na kami sa inyo eh. Wala kami pakialam sa batas na yan. Pero ngayon, we need to pass a law. Sometimes, ano sabi niya? Sometimes, we did ay, nako. Kalimutan ko lang yung sinabi niya. Kalimutan muna natin yung batas na yan. Pero we need to pass a law. Ang sakit sa banks. Wala na tayong banks. Sakit pa sa banks. Why not include all elected officials from president down to the councilors? Tama naman, Erwin Tulfo. Kasi po, para sa akin, useless kasi. May itinuturo ka na mga kongresista, ide-deny. Ang mga senador rin, tinuturo na sila yung mga nagkukurap, dinideny rin ng mga senador. Di ba? Martin Romualdez, pinasasagot. Siya yung mastermind, dinideny. Zaldico naman, dinideny. Lahat nagde-deny. So, sino nagbobulahan? Tayo-tayo lang. Di ba? Nagbobulahan lang tayo. So, tama yung sinabi ni out of, ano na ito? Siguro, na-frustrate na itong si Senator Alan Peter Cayetano. Sabi niya, mag-resign na lang lahat. Di ba? Let the people decide. Totoo, let the people decide. Di ba? Kasi po, in the first place, hindi naman kayo makakaupo dyan kung hindi dahil sa desisyon ng mga taong bayan, di ba? At na-realize ng taong bayan, nagkamali sila dito sa mga ibinoboto nila. Ninakaw ang pera ng taong bayan. Yan ang pinakamasakit na pinagsisihan ng taong bayan. So, I'm open to that suggestion kay Senator Alan Peter Cayetano. Okay? Heto pa, ang isang sablay na sobrang sablay talaga. Eto, si Presidente Bongbong Marcos po ay meron na naman siyang ibinibintang na kasalanan na naman ng Administrasyong Duterte. Tingnan mo walang ibang nalalaman itong administrasyon ni Marcos. Instead na gumawa siya ng mga solusyon sa problema ng bansang ito, ang lagi niyang ginagawa is sisi ng sisi. Sinisisi niya ngayon yung mga kongresista na patungkol po dito sa flood control anomaly, itong korupsyon. In the first place, bakit mo inaprubahan yung budget na yan? Di ba? Kitang-kita mo nga yan eh. Di ba? Pero, hugas kamay siya. Ngayon naman, hugas kamay siya, tinuturo na naman niya, ang may kasalanan, Administrasyong Duterte. Eto, pakinggan nyo Pakinggan nyo, bakit itong presidente na ito, walang solusyon na magawa, kundi sisi lang ng sisi. Ito. You vow that every centavo of public funds will benefit Filipinos, no? But what concrete mechanisms are now being placed so that future budgets are free of these insertions and these anomalies? Is blockchain and AI one of the solutions to create that transparency? Well, I haven't seen any AI that's specifically geared towards that. Blockchain is something that could work. Okay. However, what has happened has been that we have violated the rules. Those rules exist. Yeah. And simply we don't, in the last nabanggit niya, those rules exist but we violated the rules. Oo nga, tama ka.
You violated the rules. Anong ginawa mo kay Tatay Digong? 'Di ba? Ang daming mga rules na violate mo doon. Tama ka. Sabihin mo yan sa sarili mo, Marcos. Okay. Yeah. So they stopped following the rules. Yeah. They stopped following the rules. Alam mo ba kung bakit, Bongbong Marcos? Even the president, ikaw, hindi ka nga marunong mag-follow ng rules, sila pa kaya? Di ba kung anong ginagawa ng leader, yun din ang ginagawa ng mga minions mo. Ha? Sa panahon po ni Tatay Digong, he is very particular about it. Ang batas ay batas. Ang presidente na sumusunod sa batas, magagalit yan sa kanyang mga minions kung hindi yan susunod sa batas. Ngayon, talk to yourself. Nag-backfire yan. Kasi alam nila, even ang presidenteng administrasyong ito na si Marcos, hindi nga sumusunod sa batas. Sila pa kaya, di ba? Ang presidente nga hindi sumusunod sa batas. Hindi rin kami susunod sa batas. Ganun ang nangyari Di ba? It all reflects on you. Ikaw Marcos, ikaw. Walang iba, ikaw. Dahil yan sa'yo. Dahil weak leader ka, dahil boba ka, hindi ka marunong sumunod sa batas, ayan tuloy, nabiktima ka rin sa sarili mong mga minions. Deserve mo yan. Deserve mo yan. Pagkatapos, sino ang naghihirap? Taong bayan. That's why, the people gusto nang palitan ka. Example, when I was in local government, when national government came in and was going to do a construction, they come in, they do the project. And then at some point, they come back to the local government executives and say, tapos na. Natapos namin yung project. Inspeksyonin nga namin ngayon yun. Pag nakita namin hindi maganda ito, hindi tama itong ginawa ninyo. Sign it, yeah. Hindi ko pipirmahan yung acceptance. Dapat... Hindi mo pipirmahan, pero bakit pinirmahan mo yung pinakamalaking corruption na budget? Diyan ka mali Di ba? Dito ko sasabihin sa iyo, Bongbong Marcos, noong panahon po ni former President Duterte, halos nga hindi na siya natutulog. Binito pa nga yung budget kasi alam niya ang daming mga insertions, ang daming kalokohan, binito niya. Pero ikaw, anong sinabi mo? Kung maalala ko, anong sinabi mo? Hanap ako ng hanap dyan sa damn blank items na yan. Di ba? Sinabihan ka na ni Tatay Digong na merong mga blank items at itong mga blank items na ito, delikado yan. Pero anong sinabi mo sa isang event, sa speech mo? Ano sinabi mo? I could not find that damn bad blank items. Ang yabang-yabang mo doon, di ba? I cannot find those damn blank items. Kasi silang Congressman Ungab, Senator Vic Rodriguez, si former President Duterte, nagrereklamo na doon. Sila ang nagbulgar. Sila ang nagbooking doon sa blank items. Di ba? Ano pa nga nagkautal-utal pa nga itong si kung maalala nyo, itong si Kimbo sa pag-explain doon sa blank items, di ba? Nagkautal-utal pa sila doon. Tapos ikaw yung kahuli-hulihang pipirma doon. Bakit mo inapprove yun? Tanga ka ba? Are you doing your duty as the president? Kaya nakalusot itong korupsyon na ito, itong malawakang korupsyon na ito dahil inaprubahan mo. Tanga ka, tanga. Yan lang ang masasabi ko sa'yo, tanga ka. Ikaw yun. Tapos ngayon, turo ka ng turo kung sino may kasalanan. In the first place, hindi mo dapat yan inaprubahan para hindi makalusot. Hinayaan mo. You're the ones to be blamed. Nothing else but you. You. Wala nang iba. Hindi ko pinirmahan yung acceptance nung local government, hindi mababayaran ng kontraktor. Okay. Sa tawagin yung kontraktor, tignan mo ulit. Hindi tama itong... Weak talaga ang style niya. Yung problema mong yan,
Wala na sana yan lahat, yung problema na yan, a little piece of mga problems na yan, yung contractor, hindi ko babayaran, wala na sana yung ganyan. In the first place, kung the whole budget, binasa mo lahat. Ako, duda ko rito, tamad kasi ito hindi ito binasa niya ang budget. Siguro mga secretaries lang niya, no? Ang pag pinababasa niya, kumusta na yung binasa? Okay lang ba lahat? Anong nangyari? Di ba? Mr. President, do what Duterte did. Anong ginawa niya? Binasa niya isa-isa. Because of the end of the day, nasa iyo po, ikaw as president, binuto ka ng taong bayan, ikaw ang pinaka-powerful, ikaw ang pinakamataas, ikaw ang last say sa lahat. Wala kang ginawa. Naging tamad ka. Tamad ka naman Siguro sabog ka nun, di ba? May tulog ka ba doon? Baka wala ka ng tulog. Baka lutang ka na yung mga panahon na yun. Di ba? Baka lutang ka at that time. Ginawa ninyo, ayusin mo. Pagka naayos nyo yan, pero kung hindi po naayos ng mga minions, kasi po, hindi po ayos yung utak ng presidente. mga ko ito, mababayaran kayo. Yun ang sistema noon. Apparently, in the last administration... Ito naman. I-blame niya yung administrasyon. Dahil sa kapalpakang ito, sino ang i-blame? Duterte pa rin. Ito Yun ang sistema noon. Yun ang dapat. Apparently, in the last administration, they removed that entirely. Okay. And I was shocked. Yeah. Ang administrasyon raw ni Duterte, ni-remove raw yun. Di ba? Yan lang sila. Ang mali nila, ang administrasyon na naman ang pinagbibintangan. I was shocked because this is like standard procedure. This is like, you don't think about this anymore. Yeah. Sarap mong kurutin, Bongbong Marcos. Sarap mong kurutin. Kasalanan pa ni Duterte yung kapalpakan mo. Kasalanan pa ng dating administrasyon yung kapalpakan mo. Grabe. Ito. Pakinggan natin ang reaksyon ni Tito Soto dito sa issue ng papalitan na siya. Anong masasabi mo? Na okay pa ba yung Senado na dyan? Loyal pa ba sa'yo bilang Senate President? At nag-react po siya dito sa snap election na sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito, pasok. Kung meron bang marumi, ba't natin idadama yung mga malinis doon sa marumi? There is no legal or constitutional basis for a framework to do or a framework to do that. So I think it is an opinion of a legislator. So I will leave it at that. Hindi pwedeng gawin yun at the moment. But to restore the trust of the public daw, SP, sa gitna ng mga issues ng corruption. Well, first of all, and I have vowed already, we will make sure that the budget process, as far as the Senate is concerned, will be transparent and accountable. Everything will be done through the eyes or within the purview of the people. Maniniwala pa ba kami sa iyo? Yung hearing sa Blue Ribbon Committee, wala na nga kaming tiwala sa inyo kasi pinasuspindi mo, di ba? Tapos dyan sasabihin mo, transparent kami sa budget. Dapat transparent. Utot mo talaga. People, of the public. So that's one. And then hopefully the ICI can open to the public its deliberations. That's another. And the most important of all is that the judiciary act well. In other words, may mga ma-prosecute, may mga makulong, at may ma-find guilty yung mga guilty. To make sure that those who are guilty are proven so and are sentenced. Palagay ko doon pag nakita ng mga tao na gano'n na nangyayari, malinaw ang paggamit ng pera nila. Diba? Malinaw ang investigasyon. Malinaw din ang resulta ng judiciary. What more?
can you ask for? Yun ang importante. So SP, hindi ho option yung pagbibitiw from President to Congressmen na sa sinasabi ni, para daw clean slate, sabi ni Senator Alan. Cannot be an option. What do you do with those who are not guilty? What do you do with those who are newly elected? Damay na nga lahat. Kasi lahat naman ng mga pinagbibintangan, dinideny lahat ng mga allegations nila. Meron dyan, nag-corrupt, tinuturo sila, dinideny nila. Para damay na lahat, di ba? Anong ginawa ng Kongreso? Takot sila na hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara kasi nga budget raw. Hindi sila mabibigyan. May hustisya bang ganun? Di ba? Damay na lahat sila. Meaning to say, nakokontrol sila ng Speaker of the House kahit mali-mali yung ginawa. Kasi takot sila na wala silang budget. Kaya, resign lahat. Snap election. Yan ang point. Problema sa'yo, hindi mo naintindihan. And they have no bad records. What do you do with them? Idadamay mo doon sa mga... Are you sure na bad records? Hindi naman pandadamay. Alam mo, Tito Soto, kinater lang natin kung ano ang hinanaing ng taong bayan. Wala nang paki ang taong bayan kung madadamay itong mga matitino dyan. This is, you are serving for the Filipino people. Sila yung i-cater natin. Wala tayong pakialam dyan sa mga kongresista na yan o mga senador na yan na hindi gumagawa ng walang kasalanan. Wala tayong paki dyan. If totoo na wala silang kasalanan, iboto sila ng taong bayan ulit. Di ba? Guilty. Or sa mukhang guilty, kung hindi man guilty. Kung meron bang marumi, ba't natin idadama yung mga malinis doon sa marumi? So, I don't know, it's very far-fetched as far as I'm concerned. It's, we will be entering something like uncertainty and chaos in the political world. Ano naka-chaos niyan? Magiging chaos yan if ang taong bayan hindi na nasusunod ang gusto nila. Yun ang makayos. Kagaya ngayon, wala kayong ginagawa dyan sa hindi nyo nga kayang ipatawag si Martin Romualdez at si Zaldico. Yun ang chaos. Di ba? Ang ICI nga, di ko nga alam kung matutuloy ba yung ipatawag si Zaldico at si Martin Romualdez. Kayo dyan sa Senado, kahit pagtawag na lang o pag-invite na lang ni Martin Romualdez at si Zaldico, ang bigat-bigat, no? Di nyo kaya, no? Yun ang chaos. Kasi hindi nyo pinagbigyan kung ano ang gusto ng taong bayan. Yun ang chaos. Hindi yung sinabing snap election. Yun ang gusto ng taong bayan, eh. Pagka ganon. Nakausap na ho ba kayo ni Senator Lacson tungkol po dun sa balak niyang resignation? Tinanggap na ho ba yung resignation niya as chairman po ng Blue Ribbon Committee? Salamat po. Hindi, nagkausap kami kagabi. Wala pa kami tinatanggap. Wala pa naman siyang pinapadalang sulat or I think he wants to do that personally. Nagkausap kami kagabi. And ayun, nagkausap kami kagabi. Nagsabi na siya, SP. Tawa-tawa ka pa dyan. Kala mo ito, comedy show ito ng Itbulaga, utot mo. Senator Lacson is frustrated. He's not stressed. Wala kaming pakialam kung frustrated siya. Wala kaming pakialam sa feelings ni Lacson. Ang pakialaman nyo, ang feelings ng taong bayan. Di ba? Wala kaming paki sa mga feelings ninyo. Ang paki po namin, magserbisyo kayo sa taong bayan kung anong gusto ng taong bayan. Sanay sa stress yun eh. Yeah. Pero ang nakikita niya, frustrated because nag-hearing siya, may umaangal. Bakit nag-hearing? Pag hindi siya nag-hearing, may umaangal. Ba't hindi nag-hearing? Ano ba talaga?
Wala namang umaangal. Kung maghihiring siya, yan nga ang gusto ng taong bayan eh. Gumagawa ka ng kwento ha. Gumagawa ito ng kwento si Soto. Gusto nga ng taong bayan kahit araw-araw nga na mag Blue Ribbon Committee eh. Di ba? Yun nga ang gusto ng taong bayan eh. Ang hindi po gusto ng taong bayan na isuspindi mo yung Blue Ribbon. Yun. Palusot ka pa, gumagawa ka pa ng kwento eh. Diba? So, and then I think the way he ran the Blue Ribbon Committee hearings were very good. Huh? Very good? Are you sure? Very good? So, kung yun ang standard mo ng very good, yung pagdala niya sa Blue Ribbon Committee, ewan ko na lang. Ang babaw ng standard mo, sir. Sobrang babaw ng standard mo. Sa bagay, kayong dalawa, hindi kayo abogado. Di ba? Kaya, wala na kaming magawa sa inyo. So, siguro, the man is frustrated. Wala kaming paki dyan. Frustrated I will support whatever decision he makes. And I will accept whatever... Alam mo, Soto, no? Huwag mong idaan sa artista-artista mong mga ganyan. Huwag mo idaan. This is reality, Tito Soto. Buhay po ng mga Pilipinong pinag-usapan natin, ang future po ng buhay ng mga Pilipino. Huwag mong idamay. Kung anong ganyan, I will support. Tito Soto, for once naman, be realistic naman. Huwag mong inartista itong ginagawa ng Senado. Gawin nyo yung sir. Gawin nyo yung anong gusto ng taong bayan. Di ba? Demokrasya man tayo. What's the meaning of democracy? Ang masusunod po yung karamihan. Sundin nyo yun, sir. Hindi yung pang sarili ninyong political agenda. Di ba? The decision he makes, and he has my 100% support, whatever it is. SP, yung pong decision niya po ba ay final na o pwede pa po siyang mapahinuhod ng majority at ninyo na magstay put as chairman po ng Blue Ribbon I-final na yan. Ipasa nyo sa ibang senador yan. Committee? I think that question is best asked of him. I cannot answer for him. Pero sir, anong sense ng majority? We can only hope for the best. Opo, pero sir, ano po ang sentiment, sir, ng majority bloc? Sabi niyo po, you're in touch with them. Ano po ang sinabi nila? Gusto ho ba nilang manatili si Senator Lacson o gusto nilang mapalitan? Karamihan, hindi naman ko komentaryo iba pa, pero yung karamihan ay sinasabing nila na baka pwede pa makausap si Senator Lacson. Para po? To stay. Kasama ba yung sa napag-usapan niya? Sinabi niyo po ba sa kanya to reconsider? Ewan ko na lang kung yung majority na yan, kung gusto pa ba si Lacson. Totoo. Ewan ko na lang. Siguro ang may gusto si Hontiveros na lang siguro. Yung Santa-santahan dyan. Santa Hontiveros. Ay nako. Hindi, because I was checking on our WhatsApp group, after Senator Lacson and I talked already. It was late in the evening. Last night. Sir, meron po kasi mga nagko-comment na kaya raw po aalis si Senator Ping is para hindi na ma-unstabilize yung pong, ma-destabilize yung pong Senate leadership. Actually, nakaisip ako niyan eh. Kaya nag-resign sa Blue Ribbon Committee Chair itong si Ping Lacson para matotally mawala na talaga itong hearing na ito. Di ba? Kasi isususpende man niya. Talagang mag-fade out na. At hindi na mapag-usapan. Di ba na? Safe na si Zaldico at si Martin Romualdez sa Senado. Sa ICI na wala tayong tiwala sa ICI kasi binuo rin yan ni Bongbong Marcos, wala na. Panalo silang lahat. Walang mananagot sa sangkatutak na korupsyon na nangyari. Na meron daw pong namumungko, parang siya na lang daw yung sacrifice dahil maraming hindi masaya daw dun sa pagpapatakbo niya ng Blue Ribbon.
you know, everybody's entitled to his own opinion. So whatever they say, it's up to them. It's, if that's their opinion. But as far as I'm concerned, and my Ay, nako. Inartista na naman. opinion is the Senate is stable, both majority and minority. I am very sure that the Senate is stable. I'm hoping na hindi ka matanggal. And we will make sure, under my leadership, we will make sure that everything will be transparent. Everything will be accountable. Di ko nga kaya imbitahan si Zaldico at si Martin Romualdez. Tapos sasabihin nyo, stable? Utot. Hindi ko alam kung saan nanggagaling eh. Alam mo naman dito sa Senado, pagka nanggagaling sa social media yung kwento, hindi ka, well, madaling kumalat dahil social media, pero I don't see it coming from anywhere. In fact, the other day, nagkausap kami ni Senator Alan at nababanggit na rin yan eh. Sabi niya nga, siya mismo nagsabi sa akin, wala naman akong kinakausap kahit sino eh, sabi rin niya. Yeah, I believe him. Sir, yung pong napag-usapan ninyo sa majority regarding dun sa leadership po, nag-loyalty check ba kayo or sila mismo kinausap kayo after hearing the story na sa inyo pa rin yung suporta po nila? Oh, nagkakausap-usap naman kami. Pagka mayroong mga lumilitaw na ganyan, I get messages from some of them saying na, ano ba yan, we should listen to that, mga ganun-ganun. Yeah, no need for a loyalty check. Tingnan lang natin yung sinasabi mo, ha? Confident are you, SP, that the majority still... How confident are you, SP, that the majority bloc still supports your Senate presidency? I'm quite confident. But as usual, you know, any senator who is elected into the leadership only serve at the pleasure of your colleagues, of your peers. So we always leave it at that. But as far as I'm concerned, and as far as I know now, I'm quite confident that we are stable and the leadership of the Senate is well in place. May interviews kay Senator JV na parang may lumabas sa mga reports na may balak siyang kumala sa majority. May ganun ho bang na sabi po sa inyo? Paulit-ulit si JV, sinasabi niya na nung araw pa yan, rehash daw yan eh. And he was interviewed and quoted that, I think about more than 2 weeks ago, when the issue of the interview of Senator Lacson mentioned about certain insertions of some senators or almost all like that. Parang ganun yung ginabi. That was the reaction of Senator JV the following day. But after that, when I explained what insertions and amendments are and how it is really placed in the budget, at yun yung mga nabanggit na yun ay karamihan naman yung amendments, it all settled down eh. So, the issue that is being placed in social media and some mainstream media reports about Senator JB, I am very sure that he will deny it now. You know, he did say that before, but in fact, I was on the phone with him yesterday, telling him about plano ni Senator Lacson, and he was quite worried. Sabi niya, mahirap papag-usapan natin, parang gano'n. And then he also, he told me na baka iniisip ni Senator Lacson yung mga nilalabas sa media tungkol sa sinabi ko, baka that influences him, sabi ni Senator JB. Alam nyo komento ako dito, no? Kasi paulit-ulit na lang eh. Si Senator Soto po ay kagaya rin ni Bongbong Marcos. Itong taong to, itong senador na ito, for me, this is my own opinion, he is a weak leader. Weak leader siya. Bakit ko ba nasabing weak leader itong si Tito Soto? Kasi if you are a good leader, itong mga institusyon ng Senado ay makita mo talaga
na nagkakaisa. Pero if ang Senado ay away ng away, debate ng debate, hindi makapagdesisyon masyado ng isang move, no? It only shows na hindi po maganda ang hati po. Hati po ang imagine, naging Senate President siya na this is the first time na marami po ang minority. Marami. Ang majority, syempre, mas marami sila. Pero, this is the first time na pinakamarami. Ang sa lahat ng mga minority, ito yung pinakamarami. Sa nagdaang mga, 19 Congress, 18 Congress, ito yung mga, ito yung pinakamaraming minority. Ngayon, anong ibig kong sabihin? Bakit siya weak leader? Kasi marami ang marami ang hindi sang-ayon sa kanyang mga ginagalaw. At isa pa, kung magaling ka na leader, no? Ang daming mga naging Senate President dyan na sa tingin ko hindi kagaya ngayon na very chaotic. Di ba? Anong nangyari? Kiko Pangilinan at itong si JV Ejercito, halos na sila, magsuntukan na sila. Dahil hindi niya nakokontrol. Hindi niya na pinapayuhan kasi kung ano-anong mga sinasabi ng mga kapwa senador, wala ng respeto. Di ba? Sila naman, hindi nila matanggap-tanggap na tama si Marcoleta. Si Marcoleta po ay nakasunod sa batas. Pero pinagdidebate nila na masunod talaga yung What I mean is yung patungkol po dito sa WPP, yung Witness Protection Program. Anong sabi niya? Mas sinusunod pa niya yung sinasabi ni Remulla. Di ba? What kind of leader are you na mas sinusunod mo pa yung si Remulla compared to the members mo sa Senado? Mas dapat kang kumampi doon kay Marcoleta kasi lawyer yun, nakabase sa batas. Tapos itong si Remulla nag-create ng sarili niyang desisyon without following what is written on the rule of law. Di ba? So doon pa lamang nakikita namin na weak leader ka. Nagiging weak leader ka kasi hindi ka marunong makinig sa iyong kapwa senador. Di ba? So, kung sasabihin mo ngayon na stable naman ang minority, hindi ka nakakasiguro dyan. Kasi almost nahahati nga. Konting galaw dyan sa majority, pwede kang malalaglag. Tapos sasabihin mong stable, ang kapal ng mukha mo. Kaya sabi ko, kagaya ka rin ni Bongbong Marcos Kasi one of these days, mapapalitan talaga ito. Kasi kung maalala nyo, nung panahon pa ni Cheese Escudero, okay pa di ba? Nagugustuhan ng taong bayan. Excited na yung taong bayan kasi papunta na talaga doon sa mga big fish. Nung dumating siya as Senate President, mukhang mukhang nagsisisi yung mga majority sa iyo Yun ang napapansin ko. Kasi hindi nila akalain na mukhang pipreno ka dito kay Martin Romualdez. Especially that meron ka pang issue na may picture kayong kasama si Martin Romualdez sa isang event, kasal ba yun o gano'n. So, hindi talaga yan. Wala naman akong pero for delicadeza and iisipin talaga ng taong bayan na magtanim ito ng bias kasi po related sila ni Martin Romualdez, di ba? Baka sila, kumpare ba sila kung anong tawag doon.
So, hindi ikaw ang karapat-dapat dyan sa posisyon mo. Di ba? Meron naman sabi-sabi na ang nag-appoint sa iyo dyan na maging Senate President ka, walang iba kundi yung bangag nating presidente. Hindi siyempre, magkasama kayo sa campaign. Di ba? Ano ba? Utang na loob ba yan? Dapat sundin dahil tinulungan kayo sa campaign ni Marcos? Di ba? So, yun lang po Mag-comment, mag-react po kayo. Anong masasabi nyo sa liderato Senate President itong si Tito Soto? Mag-comment, mag-react. Babasahin natin ang mga komento ninyo, argumento ninyo sa comment section. Usap-usap tayo dun, okay? Don't forget guys, paki-like, paki-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam, makarinig sa nangyayari ngayon sa ating gobyerno. And sa mga first time nanood dito sa aking channel sa Donmar TV, i-consider na i-subscribe itong channel na ito kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Okay? Updated ka pa sa ating mga balita. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye. Ang ingay ng anak ko, guys.